Yo, welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Pew, 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 Let's pew, go. pew. Talagang tinitest mo hanggang saan ang pwede nating sa lakas ng yun. I love the energy. Pero baka this week or next week malagay na yung pinto. May kausap ako ngayon eh. Ayun, Na tatry daw niya. Tatry! try. No. Kasi Uh, ako talaga umawak yung mga simpleng construction worker. Kasi nga malilito lang sila. Kala ko sabihin mo kanina, this week or next week, bawal na yung maingay na yan kasi. Oo, Tsaka may podcast bang gano'n? Nakabulong. pupuntahan tayo ni OIC doon. Reklamo yung Grab yung kape. Deliver yung Grab dito sa amin. Boss, si OIC mahigpit doon. Sabihin niya lang dapat doon na so isa daw general ng Yo. Soy Army. Ang puso ko nasa magsasaka, hindi kay Norman. Hari ako ng hip-hop underground, no? Slick and Dapper sa President Ave, diyan kayo magpagupit, malulupit mga barbero dyan. LV Trading sa Better Living Paranaque, diyan kayo magpadala, Shopee and Lazada. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung ayaw mong maging kulaong, bumili ka ng perfume natin sa TikTok shop and also dun sa shop ni Sadaw sa Shopee. Lahat yan, link nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, huwag kang kulaong, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte mo! At swerte din ako, magkakakilala na tayo. Boy Jackol! Ikaw, i-research mo si Mangusin. Yan naman ang trabaho mo talaga eh. Ang inang research yan, manood ng YouTube ang puta. I mean, pwede naman talaga, research by watching YouTube. Pero by watching those drama, parang sayang kasi sa time eh. Not Sayang sa worth it. time. Ija-jogging ko na lang yan. I-workout ko na lang yan. Oo, totoo. Wala. Yun. Turuan na ganun. Hindi kasi ito yung time na before kami kumain. So, alam mo, medyo may gutom na. Pero gutom pa rin kami na magbigay ng mensahe sa mga nanonood natin dyan. Alam mo, gusto ko nga mangyari talaga eh. Sana mangyari. 2026 buong taon, di tayo sasablay. Ng Let's see. episode. Sige. Gusto ko yun. So far, Mabigat ng promise yan, pre. Nakikinig sila. Gusto ko yun. So, sige, for example, may mamiss tayo. Anong parusa niyan? Hindi, malabo yun. Pag alam kong di makaka-upload, magbablog ako on the spot. So, ito. Magbibigay pa rin ako. Oo, kasi Bubuga pa rin ako. So far, kinakaya naman natin eh. Oo. Oo. Okay. Kung tutuusin nga, may mga reserva pang ang video na hindi nalalabas eh. Di ba? Kung tutuusin, kaya naman din talaga. Ito, pasobra to. ano na to, pre? Hanggang sa may 1 week na tayong reserva talaga. So, iba. And yun pala, sa March, di ba meron? Ay, ngayon, March na pala ngayon. Meron tayong plano, di ba? Oo. Oh, yeah, pag-usapan namin in the background. Hindi mo namin sa inyo isi-spill, pero again, may plano kami this March na, Abangan. again, unti-unti ito. Paangat ng paangat to, paiba, palupit ng palupit tong gagawin namin dito sa... Sobrang excited na ako, gago. Kasi, Antisipot. huling punta ko dun 3 years ago pa. Shh. Excited talaga ako, bre. Let's go. So ngayon, pare, nandito tayo sa paborito nilang Segment na movie review. Ay, hindi. Tama siya. Oo nga pala, hindi. Oo, gusto ko lang ulit isingit, no? Kasi gusto namin gumawa ng bagong portion dito. Ayan. Mag-movie review, no? Mga supot na movie na gusto nyo marinig yung opinion namin. So, papasadahan lang muna namin, no? Intro lang. Kasi may napanood akong movie, pre, na isinuggest mo nga, yung Roofman Oo, trending. sa Netflix, kung saan ang bida is si Channing Tatum. Galing nun. Ang ganda nung movie, pre. Production-wise, ang ganda. Parang old school style yung pagkaagawa nila ng movie. Slow pacing, di ba? Slow pacing. Paano nila dalhin yung storya. Ang ganda. Yun nga lang, pagka gising ka na nga, again, itong mindset natin is sometimes a curse, a gift and a curse. Kasi pag mga ganyang klase ng movie, hindi mo na siya ma-enjoy. Kasi putang ini, ginawa niya dun, pre, sobrang kasuputan talaga, bro. Yung paghuli sa kanya, lahat puro kasuputan. Totoo. Oo, pare. Hindi, ang hirap na i-turn off, pero ako minsan nagagawa ko na siya na wag isipin, intindihin
rationally. May mga time na ganun, hindi ko na Ano to turn off, pre? Sige nga, anong practices yung ginagawa mo para ma-turn off mo siya? Hindi ko sinasabi. Hindi ako nagsasalita. I see. Ganun na lang. Parang dadaan talaga sa utak mo. Uy, teka. Tangina, bullshit yung decision na yun ah. Pero, yam na. Ganun. So, i-suggest pare, sa mga nanonood dyan, yun, movie suggestion. Panoorin nyo yung movie, Roofman, pare. Tignan nyo yung anong masasabi nyo doon. Kasi, decisioning making niya doon, bro, sobrang pure emotions, knowing na meron na sana siyang choice na makaalis doon sa pangit niyang sitwasyon, pero dahil sa babae, na single mom pa, na wala naman siyang panalo talaga dun sa choice na yun. Kumbaga talagang mahal niya lang. Yun lang eh. Yun lang yung pinahawakan niya. Babalik ako dito kahit alam kong risky kasi mahal ko lang siya. Mahal ko yung mga hindi ko anak. Yung tamod ng ibang lalaki, mahal ko sila. Sobrang bullshit. Binalikan niya, no? Yeah. Natanggal siya ng anong tawag ba doon? Ng disguise niya. Para lang talagang balikan yung babae, pre. Pero ang gusto ko dun sa movie na yun, ako mahilig kasi ako sa slow pacing. Kaya nga gusto ko yung Godfather. Isa rin sa sinasuggest ko. Mahilig talaga ako sa slow pacing na movie na yung hindi agad marami nangyayari. Pero yung pinanggalingan ng mabagal na scene na yun is may message. Sa Godfather, pare, ang dami niyan. Kung talagang magiging mabusisi kayo sa slow pacing nila, ang dami. Especially yung pinapaborito kong scene, yung sa part 3 na, yung kay Michael Corleone. Napapanood yun eh. Ito, ano nyo konti ng yung kay Michael Corleone, pinapatay nung asawa ng kapatid niya. Yung kapatid niya na lalaki, si Sunny. Oh. Ngayon, hindi niya confirm yon. Pero may hinala siya. Bakit niya pinapatay? Kasi nga, pinapatay yung utol niya, si Sunny. Bayaw niya yun. Okay. Kasi nasulot ng kalaban yun, yung bayaw niya, na operan. Ngayon, pinapatay si Sunny, yung kuya niya. So, para ma-confirm yun, bumili siya ng ticket, tapos pinuntahan niya dun sa bahay yung lalaki na yun. Hindi niya pa rin confirm pero gusto niya na ipapatay. Kasi pangit naman kasi papatay yung bayaw mo, tapos hindi ka 100% sure. Oo. Sa scene na yun, parang mangyayari, mamamatay siya sa guilt niya. Habang buhay niya dadalhin yung guilt niya. Ayaw rin ng mga Godfather yun, pare, kahit sabihin mong Godfather ka na. Yung guilt kasi ang pinakapapatay sa'yo. So, tinuntahan niya doon, bumili siya ng plane ticket sa ibang bansa. Sabi niya, pinatay ko na lahat ng leader mo. Yung hinihinala niyang leader na nagpapatay, patay na. Pero legit patay na talaga. Ngayon, ang kailangan mo nilang gawin is aminin sa akin, i-confess mo sa akin lahat yan. Ito yung plane ticket. Umalis ka na sa bansang to. Ayoko na makita mukha mo. Takot na takot yung lalaki kasi patay na yung amo niya eh. Nag-trader siya eh. Akala niya, masasalba siya nun. Pero siya ba talaga ang pumatay? Siya talaga. Pero walang evidence si Michael. Kaya lang siya napag-isipan kasi siya yung nagpapunta kay Sunny doon sa area. Sabi ni bayaw niya, hindi siya, si bayaw, ginugulpi niya kasi yung babae lagi eh. So that time, pinalabas niya na ginulpi niya ulit sa area. May pinasumbong siyang tao. Pumunta kay Sunny. Ngayon si Sunny, putang ina, ginulpi na naman yung kapatid ko. Tangina na ito. Pinuntahan ngayon ni Sunny yung lugar. Pagdating niya sa lugar, naratrat siya. So parang ano yun? Parang setup. Oo. So hindi klaro pa rin na si bayaw ang may kasalanan, di ba? Kasi may kalaban talaga sila eh. Na narcotic shit din eh. So para ma-confirm yun, ito yung plane ticket. Lilipad ka doon. Ayaw makita mo ka mo. Confess mo lang. Ayaw pa rin. Patay na lahat ng mga amo mo. Ano pang tinatago mo. Kung baga kinorner niya na. Tingin mo ba, ipapapatay ko yung sarili kong bayaw? Tingin mo ba, gusto ko na mawalan ng tatay yung pamangkin ko? Tingin mo ba? Hindi ko hayaan yun kasi mahal na mahal ko yung pamangkin ko. Na-touch yung puso niya ngayon. Oo, ako nagpapatay. Ganto ganyan, bla bla bla. Sige, kunin mo na ito ang plane ticket. Umalis ka na. Ngayon, pagdating dun sa kotse, sinakal siya. Pinatay pa rin siya. Kasi yun lang naman kailangan ni Michael eh. Confirmation lang naman eh. Kasi nagawa mo na yan eh. Hindi na mababalik yan. Ang laging rules ni Michael, once na maging against ka sa family, wala na yan. Kasi ano sila eh, di ba? Parang ang lahi nila, Italian. Family first sila. Family first. Kahit yung kapatid niya, pinapatay niya rin. Yung isa pa, yung kuya niya. Kasi si Sunny, pinakapanganay. May pangalawa pa. Siya pangatlo. Pinapatay niya rin. Kasi naging against sa family din. Pero binigyan niya na isang chance kasi yung utol niya. Pero bandang huli,
na-discover niya na tinrider ulit sila. Hinalikan niya. Utol niya sa lips. Parang kiss of death sa Italian yun. Natakot yung kapatid niya kasi ba't siya hinalikan sa lips? Kiss of death na. Yun, message din yun, kiss of death. Hindi na sinabi doon, basta hinalikan lang siya. Weird. I love you, Michael. I love you. Tanda mo yan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Parang ganun. Pero takot na yung utol niya. Alam niya na eh. Alam niyo na. Papapatay na siya. So yung mga ganun slow pacing, gusto ko talaga yung mga ganun movie, very artistic. Marami niyan si Iba yun, pre. Yung Godfather na yun, ano talaga yun, legit, pre. Culture, may culture impact yung Godfather na, wala, hindi ko pa napapanood eh. Sorry. Wala tuloy ako. Mukha tuloy akong uncultured. Papanoorin ko pa lang yan. So, paglalaanan ko ng oras yung Godfather na yun. Balik doon sa Roofman, mabilis. Slow pacing, sobrang gusto ko yung ginawan. Pati yung, di ka ba nadala doon sa pare? Sa mga excitement part na parang tatatakbo siya. Alam mo yung daming thrill eh. Oo, yung mga ganong part, natutuwa ako. Diba? Yung naliligo siya tapos biglang nag-night shift pala yung boss. Putang ina, nakahubad dyan, naguulat. Naguulat yung boss eh, na may angkala tuloy sa kanya, homeless siya na nakiligo lang dun sa CR. Pero doon pala siya natutulog. Pero ang talino niya. Matalino siya, Bakit? no doubt. Kasi mas pinriority niya takpan mukha niya. Kasi sa puwet niya at sa edits niya. Oo, tama. Kasi hindi siya tuloy na-discover. Basta nakita lang matangkad. Oo. Ganun. Sabi tuloy ng mga ng public na nanood ng balita, homeless yan. Madalas nangyayari yan. Pero sabi nung iba, skeptical eh. Lagi na mukhang homeless, ang ganda nung katawan, tapos ang tangkad, 6-footer. 6-footer. 6'5". Oo, parang, talaga ba? Homeless ba talaga? Homeless yun. Madalas nangyayari sa mga supermarket yun. Pinapasok talaga. Sipin mo kung lumipad siya ng Pilipinas, Asia. Kung natuloy yung pagalis niya. 6'5", pare. American yung itsura. Tsaka pre, Blue eyes. Ang isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, which is, yung pagiging, niya, father niya. Ayaw niya. Nung una, ito yung first kasi. Kaya na pumasok siya sa pang-hold up is para sa family niya. Para sa akin, para sa akin justified yun. Para sa family, gagawin niya talaga lahat eh. So, okay. Di ba? Para sa family niya yan eh. Ang hindi ko magets ngayon, same sacrifice para sa pamilyang hindi naman kanya. Yung pangalawa na, yung single mom, tas yung isa pang teenager, parang ayaw pa sa kanya nung una eh. Binabastos pa siya. Tapos sabi ko, ano bang reason pre? Umalis ka na dyan. Wala eh. Mahal na mahal niya kasi naglulonging siya sa family. Naglulonging siya eh. So yun. Kayo, kung may mga movie gusto pa kayong ipapanood sa amin at i-review, comment down below lang. Oo. Suggest kayo ng mga supot movies or kahit yung maganda or masculine movies na gusto nyong i-review namin. Comment down below at papanoorin namin yan. Yun. Pupunta na tayo. Tapos na tayo sa movie review. Yun yung pahanging natin. Yung saglit na movie review. Next time, full episode na yan. But dito na tayo sa isa pang paborito ninyong segment, ang May Hindi niya dapat itutuloy. Pero kasi di tayo salita. Tinitignan niya tayo. Nagalo yung growl sa R&B Okay. So, kung meron kayong mga message, pare, na gusto ninyong, or mga problema na gusto niyo marinig yung opinion namin, message nyo sa 8Asset. At yan, mga piling problema, ibabasahin natin dito. Confidential naman yan. No? So, safe yung mga identity ninyo, pare. Pero bago dun sa tanong, yung mga nagti-thank you dahil nabasa yung message sila, basahin ko na saglit. Okay. Sabi itong isa, salamat sa pagsama ng kwento ko sa content nyo. Muntik pa ako madali ni Soy, haha. Babae yan, no? Hindi, lalaki to. Ay, wait. Jaime. Kinurek niya yung pangalan niya, Jaime. FYI lang, ayaw niya bigay anak ko. Feeling ko para hindi matigil sustento na nakukuha niya. Siyempre, matik pag nakuha ko anak ko, hindi na ako papadala sa Pinas. Lalaki pala to. Hindi pa siya nahuhuli. Wala nagsasampa ata ng kaso eh. Wala na akong balita kung bakit. Salamat tol, God bless. Yan sabi niya. Continuation yun. Nag-update siya. Ito yung taga France. Yung umasenso. Oo. Yung may bahay pa talagang hatakin ka pababa. Ito, babasahin ko lang.
Ngayon naniniwala na ako na yung bayan pala talagang hatayin kapag baba at may babae ang gaan kasama tulungan ka sa pagangat sa buhay. Ay, wag na yan. Mahaba eh. Basta yun na siya. Tapos may isa pa. Kuya, good afternoon po. Panotis naman po ng chat ko po kay Kuya Josh po sa page niya po. Ang dami po ah. Pero ngayon pumunta tayo dun sa mensaheng mapipili. Ito na lang. Hindi ko random tong pagkakapili ko. Pero Go. Boss 8 sa daw, J.O.P. Fan ako ng ASP since ASC pa lang to. Pahide na lang po ng name. Sana lang manotice nyo tong message ko. Meron akong girlfriend for 4 years, 30 years old, same age ko. Second boyfriend niya ako. Okay. Very submissive. Lahat ng sinasabi ko sinusunod niya. Matalino siya at may pinag-aralan. Hindi siya kagandahan. Rate ko na lang as 7 out of 10. Pwede na. Lagpas pa rin. Oo, goods yun, pre. Binibili niya din ang mga gusto ko. Sapatos, damit, motor, books. Nako, delicates yan ah. Tsaka kung ano-ano pa. Sugar. Ano yan? Ang tawag dun? May consequence. No, May hindi. kapalit May yan. madalas kasi babae na ganyan, di ba? Although, hindi. Sa akin, di man, ginagawa yan eh. Pero pagka hindi pa stable kasi, hindi pa mag-asawa, minsan sinusumbat yan pagka nagkaiwala yan. Pero, yun lang naman. Side comment lang yan. Pag lumalabas kami para mag-date, mas madalas na sagot niya. Yan, susumbat din sa iyan. Pero minsan, hinahatian ko naman. Siya Ba't naman minsan lang? Ikaw, nasasanay ka rin eh. Ay, gawain ko dati yan ah. Yun nga magiging problema niya na dapat mabago niya eventually. Mm. Pero minsan nahatian ko naman siya, lalo pag may extra naman ako. When it comes sa paglabas ko naman para uminom. Maggalawid tropa, mag-basketball, okay lang sa kanya, basta update ko lang siya. Okay, normal. And isa pa, I'm a religious person. At halos daily akong nasa kapilya. INC ako since birth. Oh, shoutout sa mga INC natin dyan na nanonood. What up? Sa amin, kasi hindi ka pwedeng mag-asawa ng hindi ka anib and aware naman siya doon, kaya payag siya magpa-convert. Okay. Pero parang hindi ako panatag sa kanya. I mean, madalas pumapasok sa isip ko na humanap na mas bata, like 20 to 30, 23 years old. Para mas malid ko pa at maturuan. By the way, single mom yung girlfriend ko. Ito naman, laging hinuhuli yung mga twisting turn eh. Pwede bang i-intro nyo yan para magkaroon tayo ng full context kagad? Puta, lagi may twisting. Natutuwa rin ako sa kanila magkwento, pre. Sige, tuloy nyo yan. Gagawan nyo. Anak nila yon ng ex niya. Then, ako na ang sumunod. Tapos may question siya para sa akin, pero hindi ko na mabasahin yan. Ano yun? O, sabi niya, PS, para to kay Idol 8 Asset. Oo, sagutin mo rin yan. This March po, balak ko sana mag-start mag-invest sa Bitcoin. Gawin mo na lang, putik. Pero hindi ko alam paano mag-isimula. Okay. Salamat po. O, yun. So, yun. Sabi niya, 30 years old, same age, submissive, tapos nililibre ka pa. Ngayon, sa sobrang sarap ng buhay mo, naghahanap ka pa ng mas bata. Ano masasabi mo doon, pre? Ikaw nga. Kasi ikaw ang tirador ng single mom eh. Ay! Hindi naman. Nadadaan lang din. Ikaw nga, pre. Bigyan mo nga yan kung anong masasabi mo dyan. Ano ba yung pinakatanong na tanong niyo talaga? Wala siyang tanong eh. Kumbaga, naghahanap lang siya ng problema, pre. Okay naman yung single mom. Nagpo-provide sa akin, binibigyan siya eh. Oo. Diba? Parang binibaby nga siya. Now, ang pinaka-problema niya is parang gusto niya pang maghanap ng at willing mag-convert ng religion para sa kanya. Now, ang problema niya is gusto niya pang maghanap ng mas bata Oo. para daw mas malid niya. Mas Kasi nga daw single mom. So, Mm. yun yung nagpapasabit. First, technically kasi dyan, based sa experience ko sa mga single mom talaga, hirap talaga sila magpa-lead talaga. May mga single mom ako na, daming single mom. May mga single mom ako na encounter na willing silang magpa-lead pero eventually pumipitik-pitik pa rin talaga yung pagiging pagiging alam mo, nasanay na kasi sila. Ang problema sa single mom, nasanay na sila na yung nagte-take charge talaga. Mhm. Kasi nga matagal na silang
walang serious partner, or mostly dyan sa mga yan talaga, misa na sila nag-submit tapos palpak yung pinag-submitan nila. Kaya may takot na sila na mag-submit ba uli ng buo kasi baka palpak nga. Pero sabi niya nagsasubmit daw di ba? Oo, yung ngayon, nag-submit yung ngayon. Kung totoo yan, hindi niya sasabihin na gusto ko ng batang kaya kong i-lead. Oh. So sinungaling ka pala. Kasi doon lang ako nag-base sa sinabi niya na gusto ko ng bata dahil gusto ko ng babaeng nalilid ko. So, contradict. Naghahalo nga yung kwento niya paano niya kaya napawork yun? Nagsasubmit sa kanya, pero madalas yung babae pa ang naglalabas. Naglalabas, no? Ang galing mo naman. Baka malaki edits mo, pre. Hindi lang nangyayari talaga yan. Pero ito ang pangit sa kwento niya So, single man pala, pero nagsubmit sa kanya. Tapos, may Provided pa siya. Provided siya. Ano yung sabihin kong isa? Willing pa mag-convert ng religion. Pwede mag-convert ng religion. Nakalimutan ko yung isa, importante yun. Subukan mo yung ibalik kung matutulungan mo akong ibalik. Then masusupla lahat yung sinabi niya na yan. Mapapabulaanan niya rin yan. Kasi sinabi niya, gusto ko ng mas bata para nalilid ko. Ayun, yan yung sasabihin ko. Pag pinagsama-sama mo yun, parang hindi nag-make sense. Hindi talaga. Oo nga eh. Paano nangyari yun? Hindi talaga. Kaya nga, nag-opinion ako na ng ganun Ganun yung point of view ko Kasi tinake ko na kaagad na hindi nagdilid yung babae, hindi nagpapalid yung babaeng yan. Sinasabi niya lang yan kasi nabibili yung gusto niya. Pero based on my experience, nagkagano na rin ako. Nagkagano na rin akong babae. Nagkaroon na rin ako ng babae na term, ano bang term dito? Basta nagkaroon na ako ng ganung babae na galante talaga. Pero not technically, porket kinagastosan ka, down na yan sa'yo. Oo. Hindi Meron kasing babaeng maluwag lang talaga, tapos lagi kang binibigyan ng pera, lagi kang binibilan ng gusto mo, pero hindi siya nagpapatake charge sa'yo. Pwedeng Actually, ganun. totoo yun. Tsaka ang dami ko na ring message na natatanggap dati na, minsan pa nga sa bahay ng babae nakatira sa kondo. Nandun na tayo, provided. Pero kung paano sila tratuhin, para silang tae, pre. Ganon. So, kaya nagsistick ako lagi na pag hindi lahat ng babae na nagpo-provide, willing talaga sila, gusto nila yung ginagawa nila. Minsan napipilitan lang sila just for the sake na matapos na lang tong paghahanap ko ng lalaki. Nandyan ka na, tumahimik ka na dyan, pero once na nakita kong something na maliit lang, nakahilata ka dyan, galing akong work, nakahilata ka dyan, lalaki ka, tanggapin mo yung pagbubunga nga ako, tanggapin mo yung pag-evolve ko, biglaan. Maniwala kayo sa hindi, pare. Sa dami ng nakilala kong single mom sa buhay ko, hindi mo mapagsasabay yung nagpo-provide sila ng pera at material things at the same time magsasubmit sa'yo. Hindi mo Oo Makes nga sense. no? Makes sense. Never in my life. Once na naglalabas ng pera yung babae at nagpo-provide siya sa'yo, sa relationship ninyo, nag-take charge talaga sila mostly. Oo. Naniniwala ako dyan, pre. At kahit man sabihin natin na nag-submit ako sa'yo, ganito ganyan, may pitik-pitik pa rin sila na nagiging kontra-kontra sa'yo minsan. Ito pa isang sinabi niya hindi nagme-make sense. Sabi niya, pero minsan, hinahatian ko naman siya, lalo na pag may extra ako. Minsan, hinahatian pag may extra. Tapos ngayon gusto mo kayo lumipat sa mas bata para i-lead. Ako, hindi, ang daming kulang sa, Oo, daming lapses. dahan-dahan ka, pare. Dahan-dahan ka sa mga iniisip. Kasi mo, nga ganyan. kung dito nga lang sa makakaluwag-luwag ka dahil may pera nga yung babae, paminsan-minsan ka lang nagbibigay, what more pa kaya doon sa gusto mong i-lead? Dapat 100% ka ron, kaya mo. 100%. Ikaw Oo. talaga yon. Kaya mo ba yun? Yun ang question ko sa'yo. Gusto mo ng babae maglilid ka, kaya mo bang 100% na i-providean yun? Dito may kahati ka. Doon sa labas nyo lagi ng mas bata, ikaw lagi doon. Kaya mo yun? Oo, di ba? Yun ang question. Ako kasi, hindi ko naman to nila lahat, pero ako kasi sa experience ko, kung gusto mag-submit yung babae, it's either 100% ka doon sa kanya, provided mo yung needs niya, at yung kaligayahan ng relationship nyo, or at least mag-share man yung babae, hindi kayo 50-50 pa rin Mag-share man yung babae, at least lamang ka pa rin. Lamang ka pa rin. Yeah. Ito yun. Hindi pwedeng lumamang yung babae kasi pag lumamang yung babae,
nagiging man talaga sila, nagiging masculine talaga yung frame nila. Ipitik talaga yan. Ipitik talaga. Mararamdaman at mararamdaman mo. Kaya yung sinasabi nila pre na 50-50 na parehas may work halimbawa, 50, hindi naman totoo eh. Kasi pag binilang mo yung gastos ng lalaki, Lalaki, mas madami. Meron pa rin talaga lalamang. Well, to. Ganon. Nandun din ako sa ganung katayuan eh. 50-50 ko tawagin, but mas lamang talaga ako. So, isang advice sa kanya, tapos mabasa pa ako ng isang tanong. So, ako para sa akin, decide. Mamili ka. Nandiyan ka sa relasyon na yan, nasa single mom ka. May pera ka ba talaga? Kung wala kang pera, iti diyan ka muna, tiisin mo yan. Kasi yung sinasabi mong gusto mong ilid, hindi ka hahatian nun, pre. Masisiro ka nun. Wala kang pera kung nag-start ka pa lang sa career mo, nasa minimum ka pa lang, 15K pa lang sweldo mo, I suggest, wag ka na lang muna mag-girlfriend. Kung gusto mo ng lilid, hindi mo magagawa yun. Walang susunod na babae sa'yo, ha. I'm gonna be honest sa mga lalaking nanonood dyan. Itong mindset namin, pare, building to, build. Nagbi-build kami. Hindi yan agad-agad na nagkatrabaho ka lang, alpha male na ako. Hindi pwede yun, pre. Process to. Yung lead na sinasabi namin is we assume na okay ka na. Kumbaga full package ka na at i-work mo. Pero pag nagsa-start ka pa lang, again, I'm pointing out, nagsa-start ka pa lang, wala kang karapatan mag-lead. Agree ako dyan. Marami ka pang kailangan matutunan eh. Ikaw ang kailangan i-lead. Ikaw pa ang kailangan i-lead. Ito. Hindi. Walang mali doon. Talagang ganun din nakikita ko. Parang siya talaga malilid dyan. Oh. May naisip nga ako nang dahil dyan. Alam mo yung halimbawa, na-reach mo yung point ng buhay mo bilang lalaki. Halimbawa ako, na boss na yung pag-take ko sa mga bagay. Boss things na yung hinaharap ko, yung ginagawa ko. Tapos, meron ka ngayong kaibigan na lalaki rin, sobrang broke pa siya. Yung pinagdaanan ko sa pinagdaanan niya malaki pa yung gap. Ngayon, para makita niya, maramdaman niya sa sarili niya na belong siya sa akin, sasabihin niya rin na, yung boss ko sa trabaho, putik, inuutos-utusan ako, hindi pwede, I'm a G. Magiging katulad mo ako balang araw so hindi ako papayag na ginaganon-ganon ako. Tanga ka! Hindi applicable yun! Yun, sinasabi ko doon, ako, may pinagdaanan na ako, pinaghirapan ko, kumain ako ng putik, para mapunta dito sa kalagayan na to, ikaw nandun ka pa lang, hindi mo pa pwede gamitin yung katwiran na yan. Pagdaanan mo yan. Pagdaanan mo yan, di ba? Iba pa din no? Iba. Kasi, yun nga, bilang ako pinagdaanan ko yun, oo, nandun yung mental fortitude, nandun yung lakas ng loob, nandun yung pagka-boss, pero nasa loob mo lang yun. In a way, kasi yung pagkalakas mo ng loob, or yung fortitude na mindset mo, yes, kailangan, kahit nagsa-start ka, kailangan may ganun ka. Para alam mo na kailangan mo tong pagdaanan. Hindi dahil mataas ka na kagad. Fortitude dahil kailangan ko pagdaanan to. Kailangan ko pagtiisan to. Nandun yung mental toughness na kung nag-umpisa ka pa lang, dun ka talaga. Kailangan mapagdaanan ko to. Kailangan ko pagtiisan tong kupal na boss ko. Nagsa-start ako Yun doon mo magagamit ang mental toughness pagka nag-uumpisa ka pa lang. Hindi mo pwedeng gamitin yung mental toughness kasi pantay na kayo kagad ng boss mo. Nag-uumpisa ka pa lang, doon mo gagamitin. Hindi nagmi-make sense yun. Tanggal ka sa trabaho. Totoo. Tanggal ka sa trabaho. Ako sa akin, yan, dahil di ba tuturo tayo ng masculinity, importante talaga na alam nyo yun. Hindi nga yung, dahil siyempre, yung idol ko, ganito siya So, dapat ngayon ganun. Hindi ka po ganun. Kaya nga, pre, alam mo, kaya umabot ako sa point na yung mga legit na leader talaga na nakita ko, naiintindihan ko na rin yung toughness nila Yung mga alam mo na pinagdaanan nila. Kasi, ang magiging katwiran nun, ang magiging katwiran niya, kaya, hindi siya nangingilo kapag pinapairalan niya ng toughness yung tao. Kasi alam niya sa sarili, putik, pinagdaanan ko rin naman yun Pinagdaanan ko yan, ginalingan ko, so hindi mo ikakasama yan. Pagdaanan mo yan. Ang problema, yung iba, nandun pa lang sa level na yon, umiiyak na.
Mamasamain ka na and all. Then hindi nila deserve mag-step up dun sa tinuturo niya. Yun. So, ako, going back dun sa question, ang solution ko, I think, ito again, wag niyo masamain, ano to, Masamain nila yan. logical, straight, rational to, without any emotion muna. Since nagpapalibre ka pa sa babae na yan, I will assume, wala ka pang pera. Hindi ka pa pwede kumuha ng bata, young adult na babae, na ililid mo. So, agree ako dun sa sinabi ni Josh, diyan ka muna sa sugar mama na yan, i-build mo muna yung sarili mo, kasi napakaswerte mo, libre kain mo, libre tirahan mo. Diba? Oo. Tapos nasisave niya kung ano man yung may trabaho siya, nasisave niya yun. Oo, mag-ipon ka lang muna, and napaka-devil, di ba? Mag-ipon ka lang muna, hanapin mo yung skills na para sa'yo, na makakapag-earn sa'yo ng malaking pera. Pag may fuck you money ka na, or at least yung flow ng money mo, to the point na kaya mo na buhayin sarili mo at kaya mong buhayin yung isa pang tao na gusto mo, saka ka mag-decide. Pero hindi ko sasabihin agad na saka mo itapon yung single mom na sugar mama. Hindi. Saka mo pag-isipan pag narating mo yon. Kasi pwede rin magbago isip mo na keep ko to. Kasi nakarating ako dun sa... Exactly. Yun. Nakarating ako dun sa gusto kong destination. May pera na ako ngayon, status, okay yung business ko, okay yung ano ko. Akin na tong single mom. Sige, go ko na to. Tsaka dahil dyan, double down ko yung sinabi mo, dahil dun sa pag-iipon niya, galing dun sa pera ng single mom, at dahil doon, nag-gain siya ng confidence, lumakas ngayon yung dating niya, nag-iba ngayon yung pakikitungo ng single mom, wala nang reason. Pwede. Wala nang reason, di na siya pumipiti kasi may respeto na siya sa'yo eh. Oo, mag-flip na. Pwede rin ganun, or kaya ako sinasabi, saka ka mag-decide, pwede rin na hindi mo na matolerate yung bullshit na ugali ng single mom na yan. Kasi nga may fuck you money ka na. It's up to you to decide na talaga kung ikikip mo yan by that time na may pera ka na or pupunta ka na sa young adult na babae. Yeah. Sa ngayon, wala ka pang karapatan mag-decide kasi baka lumagapak yung buhay mo. Kasi paminsan-minsan ka lang nag-aambag eh. Oo. Or last, or pwede mo rin talagang testingin yung courage mo. Tumalon ka na. Ngayon pa lang, dive ka na sa mas gusto mong mas bata. Baka mag times 10 yung sipag mo. Pwede rin Basta yun. paninindigan mo. Oo. Basta paninindigan Kaya nga mo. lagi nating opinion ay motto natin dito. Kahit ano opinion mo, bitaw mo. Basta, paninindigan mo. Tingnan mo. Wala namang maling desisyon eh. Paninindigan mo lang. Tama. Iwasan mo yung pusi na pagsisisi. Kunyari, tumalon nga siya doon sa gusto niyang ilid, mas bata. Tapos pagdating doon, magsisisi. Tangina, sayang doon sa hindi ako nagagastos ng masyado. Dito, gastos ako ng gastos, di ba? Diyan na papasok yung hindi mo pinaninindigan yung decision mo, di ba? Yun. Yun lang. Ayos na yun. Next question na tayo. Okay, next question. Next na tanong. Okay, sir. Call me A na lang po. Ito yung situation. Back in 2018 po to. Gusto ko lang marinig opinion nyo dito and kung tama ba or mali. Bale, may single mom. Oy! Double kill. It's a trend. Okay, at least yan inuna niya, pre. Walang twisting turn. Tama talaga single mom ngayon, no? Bali, may single mom ako nakilala. 25 years old ako noon, siya naman mga 32 years old yata. And may tatlo. Yata, ito talaga ayaw talaga magsabi ng edad talaga. Lalaki pa to ha, hindi pa siya sure. 32-year-old yata. And may tatlo na anak. O, 25 siya. Tapos yung babae, 32. May tatlo ng anak. Ang dagra. 13, 9, and 6 ang edad. Nakilala ko siya through friend. Nagkausap kami, text and call ng mga ilang days, tapos nagkayayaan na mag-hangout and puntahan sa bahay nila. Tapos ayun, one day, naging seductive na siya. And syempre, nababasa ko na yung mga sign hanggang ayun, may nangyari. So wala pa kami label, pero naulit ng ilang beses hanggang sa napag-usapan namin kung ano kami. Okay. Tapos nasabi ko na di pa ako ready magseryoso and gusto ko lang something casual. Pero yung pinaka-reason ko talaga is yung may anak na kasi siya. And nag-agree naman siya na ganun setup namin. Bawal ma-in love. And then yun, 2 years na ganun kami until umamin na siya, na-fall siya, pero alam ko mag-end yun eventually. Baka dahil may bago na siya, kaya mag-stop na.
pero hindi. Ano yun? Gusto ko yung, pause mo muna yun. Gusto ko yung move na ginawa niya na hindi siya natakot na sabihin sa babae na, kasi maraming ganun na lalaki. Nag-sex na sila ng babae, pero dahil hindi niya trip yung babae, hindi niya sinabi yung boundaries niya. Hanggang sa umasa yung babae, di ba, mas pangit yung pagsasamahan nila, parang may bad blood yung babae. Hindi mo kasi sinasabi sa akin, nakikipag-sex na ako sa'yo. Wala ka palang feelings. Siya sinabi niya So, kudos dun. Gusto ko yung ganun. Pagka meron kayong babae na nabembang, tapos naging fubo kayo, tapos, siyempre, pag babae, usually, maghahanap na ng label yan pagka lagi mo na siyang binebembang. Huwag kayo matakot sabihin na, hindi, ano lang ako hindi ako naghanap ng seryosohan, casual lang to. Kung gusto mo magstay, kung gusto mo to, okay, good. Tuloy natin to. Pag ayaw mo, you can go. So, sinabi niya, klaro yung babae. Yeah. Diba? Walang bad blood, hindi ka pagchichismisan, hindi ka ipopost sa social media. Klaro Yes. Go. Tama yan, ganun ang gawin ninyo. Yan. Eventually, baka dahil may bago na siya, kaya mag-stop na, pero hindi! Okay. So, napapraning siya, pero hindi pala. Na-fall daw siya, and kailangan ko i-end, kasi ayun na nga po, dahil sa 3 anak niya, alam ko yun, mga pwedeng mangyari. Okay, so ganun pa rin, mag-i-end pa rin Ilan taon na ba tong lalaki? 25 siya, 2018, so 25 siya, 2018, mga 31 na yung lalaki ngayon. Ay, hindi, 2018, lampas pa, 8 years. Mga 33, 34 na yung lalaki. Babae. Yung babae, nasa ano na yan, baka... Dahil 7 years ang gap, 40s na yung babae ngayon. Kinangina, tos 3 anak? Come on. Alam ko pwedeng mangyari. Wala po sila na connection sa ex-husband niya. Pero di ko sinabi na dahil sa mga anak niya, kaya ayaw ko. Pinanindigan ko na lang na di ako na in love. Safe. Tapos, inend ko po, kesa naman ipilit and magpretend na gusto ko, kesa mas masaktan pa siya, inend ko na lang. Gusto ko lang marinig opinion nyo sa nangyaring yun, sir. New subscriber po ako, kaya nagbaka sakali lumusot yung tanong ko. Thank you sa inyo, sir. Dami ko natutunan. Truck driver and bartender po ako dito sa Canada. Roy, shoutout sa mga ASP fam natin sa Canada dyan, at yung mga OFW na lagi nakasubaybay. At Seafarer, thank you so much. Kay Drix Constantino, nagbigay ng pangkape. Thank you so much. Uy, salamat. Si Hindi, Apple yun pa rin din. yung nakaraan. Nakaraan. Si Apple pa rin At yun. si Apple pala. Thank you, Apple. Kaya kapag nasa biyahe kayo, lagi pinakikinggan ko. Ingat po kayo lagi. Salamat ulit, sir. Ang bait mo naman, tas wawasakin ka lang namin yan sa opinion. Nakakonsensya tuloy. Pero actually, wala. Ako, real talk, wala ako nakitang mali sa ginawa niya. Kasi, Hindi, ako ang tanong ko, wala rin naman siya sinabing mali sa babae. oo, but, Kawawa talaga yung babae. Iniwan mo ngayon yung babae, 40 years old na yung babae. hindi, pero naging klaro siya sa, nag-sex sila maraming beses, naging klaro siya na, ako, casual lang ako. Nagstay si babae, knowing na casual lang si lalaki. Magagalit tayo sa lalaki na yan kung iiwan niya sa ere yung single mom, pero pinaasa niya. Kumbaga, Pakasalan kita. tinanong ng babae, ano ba tayo? O tayo na. May feelings din ako sa'yo. Kumbaga, binibilog mo yung babae. Hindi niya binilog, naging straight siya, which is I suggest maging straight kayo para yung mga boundaries nyo, umpisa pa lang, hindi pa lumalalim yung relationship, nagkakaalaman na. Yeah. Tsaka nag-enjoy naman siya. Both, diba? Oo. Alam ko na nangyari. So, 2 years na sila. So, 25 siya, so 27. Bale, naghiwalay sila nito 32, 34 yung babae na naghiwalay sila. So, ang sinabi niya kasi, nung umpisa nga, na ito lang ang relationship natin. So, 2 years na sila, nakipag-break na siya kasi umamin na yung babae na in love na yung babae. Ayun. Wala, okay talaga. Wala talagang mali. Pero alam mo kaya niya nararamdaman to at nagtatanong siya sa atin. Nagigilty siya. Nagigilty siya, minahal niya rin kasi yung babae. Which is, Hindi, I don't think so. Minahal niya. bakit siya nagigilty? Bakit na siya nagtatanong pa? Bakit niya Kasi kung mahal ng lalaki to, hindi niya bibitawan yan. bakit sumulat pa itong putang inan to? 2018 pa yan, ha? Bakit pa siya sumulat dito? 2018 pa yung nangyari. Yan nangyari. 2000, I assume, 2018, nag-start yung relationship, 2020 natapos. Ang tagal na nun eh. Hindi niya na mahal yan. Kasi alam mo naman tayo mga lalaki tol, pag trip mo talaga yung babae at sobrang favorite mo talaga. Lalo na umamin na gusto ka.
Parang wala namang reason para bitawan mo. Oo, pero ako pre, ang dami kong past na meron nga rin ako mga pinagsisihan. Pero wala na akong pakialam sa mga kwento ng lahat ng yun. Ah, Wala na akong paki. Ang nakapagtaka dito, 2026 na ngayon, 2020 pa sila natapos. May awa yan, pre. Naawa yan. baka awa ka, malapit-lapit. Yun pa rin eh. Babagsak ka pa rin sa minahal mo pa rin. Maawa ka ba sa babae na hindi mo minahal? Pwede. Hindi, ako, Pwede. hindi, pre. Kaya ko maawa nang hindi ko mahal yung Pwede. babae. Talaga? Correct, ako din. Ako may pakialam lang ako sa mga minahal ko eh. Sa mga hindi ko... Gagi, Talaga? pre. Oo, pre. Kung Hindi, babalik... kasi may pinagsamahan sila, pre. So parang para sa akin, bilang lalaki, kunyari, nagkakantutan talaga tayo. Oh. Kailangan na naman to, gatot na lang. Oh, naggagatutan tayo. Hindi, tangin, walang filter. Sige. Nagaga- Magdilaw kasi. Ay, sorry. Sex, oh. Ngayon, nagsisex naman na kami. May pinagsamahan ako. Kumbaga, friends. Friends kami. May care talaga ako sa'yo kahit Oo. paano. Pero di kita mahal. Iba yun eh. Oo. Para sa akin, iba yun ha. Kaya, wala eh. Nag-agree ka rito eh. Kumbaga, lalaki pa rin eh. May pagka-stay cold pa rin siya. Yeah. Ito sabihin ko sa inyo, pre. Kaya nga sabi ko, kasi yung attachment sa babae, pinagdaanan ko rin talaga yon. Pero conclusion ko, attach. Pero sa tuwing nagkakaroon ako ng bago, wala akong pakialam. As Oo in, nga, wala. nawala yung focus mo, no? Pagka may bago. Wala talaga akong paki. Oh, so, dahil sinabi mo yan, nung nagkaroon ka na wala yung focus mo, baka kasi single pa rin si Tropa hanggang ngayon. Yun, kaya Oo. nag-reminisce. Namimiss ang pusi. Diyan tayo mag-agree. Oo. Maghanap ka na ng bago. Oo. Kumuha ka na ng bago kasi. Hindi, tingin ko, mag-agree ako doon. Ang laki ng tsansa. Single siya ngayon at nalolonely lang siya. Ah, tama. nagigets ko ngayon, pre. Diyan tayo magkakasundo. Nag-agree ako. Kasi na-realize ko, nag-work siya sa truck, pre. Driver truck siya sa Canada. Oo. Minsan pagka truck driver ka, libog. Minsan pagka nagda-drive din ako eh. Naalala ko yung mga bembang days eh. Wala kang mga muni-muni nga, isip. gago. Tangina mo! Tangina mo ah. At ito, nakaka-reminisce ang pagdadrive. Especially pag sinama pa ng tugtog na madrama. Oh. Dapat tugtugan mo, quit playing games with my heart. Playing games. With my heart. Dapat ganun eh, no? Yun. eh. Nag-make sense yung trabaho niya, pre. Eto to pa. Talagang nag-make sense na lahat, pre. It all makes sense na nagre-reminisce siya, truck driver. Oh. Alala, reminisce. Senti mode. Pagdating doon sa bartending na trabaho niya, nakikita niya pa yung mga sweet na couple. Putang ina, yan na nga ba sinasabi ko. Naiinit. Nagiinuman. Di ba? Oh, tapos, syempre, nakikita niya pag bartender ka, gising ka sa galaw ng moves ng mga lalaki dyan eh. Alam mo kung mabibembang, dadali na sa motel. Kita mo yan, lasing. Ay, miss ko yung tangina dati. Ganyan yung ginagawa ko dun sa single mom na Tinitira ko. Pero tol, kung bartender ka, ang bano mo pag di ka nagkababae dyan. Especially kung mabenta yung club. Actually. Tangina mo. Eto nga eh. Basta bolero ka lang eh. What more kung bartender ka pa, ang easy ng starting ninyo, starting mo kaagad na conversation yan eh. O bolero ka lang, puta meron talaga. Meron. Malakas Mas talaga. nakasargaw nga eh, di ba? Nakaka-foreigner sila. So, para So, sa akin, mahina siya sa gano'n. So, Oo, lumalabas. Ako, medyo napagtitibay. Medyo mahina ka eh. So, anong nangyari? To answer, Positive na sa ano, wala na sa tayong maling nakita sa kanya, putang. Sabi niya, yes. Okay pa yung mga ginagawa ko so far. Say it. Biglang ito na. say it. Mahina ka rin. Ay po, na-reveal eh. So, para maging malinaw, walang mali dun sa kwento mo, walang mali dun sa nangyari. Kasi sinabi mo naman. Ngayon, ang mali dyan, wala kang bago. Ayun. Kaya mo nahihimay naiisip natin yan. no? Tignan mo, ganun ng ASP pre, nahihimay yung mga ganung klase ng issue kahit wala siya, kahit di niya sabihin directly, nahihimay natin based sa mga ginagawa niya, trabaho niya, experiences niya. Consistent tayo pre. Ito again, defend ko lang dun sa mga tourist dyan, no? Hindi nyo nakita, simpleng kwento yun, no? Simpleng kwento. Nahihimay namin ng ganun. Mga What more pa narrative, kaya yung nasa TV? Laging pinag-uusapan. May mahihimay at may mahihimay ka eh. Correct. Ganun talaga pag Consistent. mga babae, no, pre? I mean, Patay. dati, di ba? Hindi pre, bigla ako tuloy na ano to. Kaya nainis, kaya nainis yung mga turista. Kasi tama talaga tayo eh. Tama yung sinasabi natin. Nahihirapan sila tanggapin. Hindi nagalit ang mga muko. That's why gusto nila mas-silence kayo, di ba?
balik ko dun sa topic, ma-add ko pa, no? Siguro isa ring factor na sa Canada siya, puro foreigner yon. Mas mahirap-hirap kunin yung diskarte ngayon. Diskarte, lalo. pre. Kaya siya na single dyan. Kasi hindi naman mataas ang tingin sa atin ng mga foreigner na babae. Sa totoo lang. Yeah. Especially height. Diba? Height, talo kagad tayo sa height. In terms of money, language barrier. Kaya kapag nagkakaroon ng foreigner na shota yung mga Pilipino ditong lalaki, viral yung ano nila, yung video nila eh. Diba? Bilis nila magkaroon ng vlogging era. Pero alam mo pre, pansin ko pagdating sa mga western na babae talaga, yan, nagmamatter yung height. Pero once na meron kang talent na hindi nila kaya or lamang ka sa kanila sa talent, parang nakukuha mo sila. Nakuha pa rin. Katulad nun, Surfer. sa LU pala, wag na tayong tumalon sa Siargao. Sa LU, yung mga locals na surfer doon, nakabembang talaga ng mga kasi lamang ang cool nila sa surfing Correct. Ang pogi nila tignan pag nagsa-surf na sila kaya yung mga foreigner na babae talagang laglag pa anti talaga Yes. sa kanila Paano kung maliit pa, tapos mas matangkad pa yung babae, tapos wala na may extra skill? Like, walang dancing, walang singing, walang talo. Paano? Wala na, talo na. Talaga. So, eto pa, isa pa, no? Pinoproblema mo. Tingin ko lonely lang yun. So, sinabi mo kanina na possible in love. Pwede rin naman. Kasi wala naman nakapag-state ng facts ngayon na kung ano yung nararamdaman niya Possible naman. Pero, based on my experience, malaki lang yung chance na possible. It's either guilt or naawa siya sa ginawa niya. Kasi through the years na kasama niya, baka okay talaga yung babae. Okay talaga yun. Yun lang naman ang nagiging problema niya pre yung 3 anak. Yun lang yun ang lagi niyang sinasabi dyan. Ayoko talaga kasi nga may 3 sabit na anak. So, Naintindihan ka. ano talaga siya? Gusto mo delete yan? Recycle bin? Wala na, dyan na yan eh. Kaya for sure kung mag-okay yung babae, just that talagang ako rin naman, ayoko rin naman ng may sabit talaga. Kahit okay na okay ka talaga, but kung may sabit, malaking deal breaker talaga siya sa akin. 3 pa. Oo, di ba? Pero, kasi lumalabas doon, sumubok yung babae para magka-stepdad yung mga anak niya. Dahil wala naman siya nasabing mali, except lang sa may anak siya. Sumubok yung babae, kaso lang failed. So, nakakalungkot ba para sa babae yon? Sa akin, hindi. Okay ka na, may 3 ka ng anak eh. Doon na lang siya mag-focus. Doon ka na mag-focus, huwag ka na maghanap ng iba. Tsaka sinabihan naman siya in the first place, pre, na casual lang ako. Kung, di ba, kung nag-iisip ka, dapat tumigil ka na rin Oo, doon. pumatol nga rin siya. Isa pang napakaganda na butas dyan at example dyan, tignan mo di niya mahal yung babae. Malamang all throughout yung pinapakita niya doon, pakitang tao lang para mabembang niya. Pero hindi talaga siya deep fall in love dun sa babae. Anong nangyari? Na fall in love yung babae ng sagad. To the point na tumagal pa ng 3 years. Ang daming relationship ngayon hindi tumatagal ng 3 years. So ano ba ang ibig ko sabihin dito? Yung dynamics talaga na hindi mo mamahalin ng babae ng sagad is nag-work talaga. Tignan mo, di niya masyado mahal. Mahal na mahal siya. Time and time again, laging napuprove yan pre, based sa mga kwento nila. Diba, hindi naman invento yan. Totoong tao yung mga nag-chat sa atin. Laging ganun. Every time na yung lalaki, hindi siseryosohin yung relationship, gusto ko lang bumembang, nai-inlove talaga ba? Oo. Matik no? At yung mga kwento na nagsumbong sa atin, nagtanong sa atin na minahal ko talaga siya ng sobra. Puta, hindi ka minahal ng babae mo. Di ba? Oo. Panoorin nyo yun. Ito pinaglaruan, tumagal ng 3 years, 2 years. Tapos hanggang ngayon, I think siguro kung chat na yun, babalikan siya nun eh. Pwede. Kasi nga, hindi niya pinakitaan ng deep fall in love siya dun eh. So, tangina, ganun talaga kagulo, no? Kaya ano na yan si tropa nagre-reminis. Lalo pa sa Canada, malamig. Naku po, kaya Malamig. siguro. Pre. Kaya siguro. Oo. Ano mo na lang yan, pre. Itikol mo na lang yan. So yun, no? Maraming salamat. Unang-una sa mga walang sawang nagsisend ng mga problema nila dito sa Anti-Support Podcast. So, maging patient lang kayo. One day, mababasa rin namin yung mga nagme-message dyan. So, yan. Send lang kayo ng send, pare. And yeah, maraming salamat sa suporta sa mga members natin dyan. Sa mga hindi naman members, okay na yan na nakasubscribe kayo. Leave a comment down below, pare. Ano masasabi nyo doon sa pinag-usapan natin? Nakarelate ba kayo doon? Sino mga taga-Canada dyan? Malamig ba? Anong ginagawa ninyo dyan? Kumusta kayo? Iwan nyo yan sa baba. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Mababalik kami. 2 p.m. Girl!
3 p.m. gang. Free Norman! Free Norman! Oh, tingnan mga pro-Norman. Sabi ko na nga ba, mga pro-Norman to mga... The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living like this. Alas dos na, di pa rin makapikit. Hagap mo drunk, iniisip ka pa rin. Are you thinking about me? Thinking about me? Thinking about me? Are you thinking about me? Kung nasaan ka man ngayon, ikaw ang dalangin ko. Ang lahat ng to ay walang kwenta kung di kita kasama. Nung nakilala mo ko, baby, ako'y ganito na. Di mo na ako mababago kahit lumuhod ka pa. Di mo na ako mababago kasi nga natuto na. Puso ko ay malamig kasi nga ginago na. Laging ganito, pilit di na bago mo. Lagi na lang may tukso, lalayo na lang ako. Kaya nakakaganto dahil nahulog sa'yo. Tanggal sa'yo ang asko, ikaw ang naging mundo. Sa'kin ka na lang sumama, pwede ka dito sa kama. Kahit abuting umaga, wala naman mag-iingay na magkasama tayong dalawa. The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living like this. Alas